Ayan o, nakita nyo. Mga pulis yan sa Davao City, Davao Region. Kaya po may mga pulis na ganyan sa loob at labas ng compound ng kampo ni Kibuloy ay dahil sa panibagong warrant of arrest na ini-issue ng Regional Trial Court ng Pasig para arestuhin ang itinuturing na pugante na si Kibuloy at kanyang kasamahan. Pero alam ba nyo na itong pwersa ng mga pulis na nag-operate ay pinalalabas na naman ng mga taga-suporta ni Kibuloy at Duterte, yung mga DDS at Kibuloy vlogger at supporters na mali na naman ang pulis. Ang pulis ay nagpapatupad lang ng batas, minamali na naman nila. Di ba? Kaya asahan natin na tuloy-tuloy po ang paninira na naman nitong kampong ito sa ating pamahalaan at patuloy na sinisisi ang liderato ni Pangulong Marcos ng PNP at ng DILG. Talagang ayaw nilang tanggapin na ang court order ay pinatutupad lang ng mga pulis. Ang gobyerno ay pinatutupad lang ang batas. Palagi at ulit-ulit na sinasabi ng kampo ni Kibuloy na sila'y hinaharas ng mga otoridad. Kaya ko po ito ginawang topic para kayo na mga nanonood, matitinong Pilipino dito at sa abroad, nakakaintindi ng rule of law, nakakaintindi ng galaw ng PNP, nakakaintindi ng pagpapatupad ng batas, at least alam na ninyo na paulit-ulit na ginagamit ng kampo ni Kibuloy na pinapalabas na masama ang pamahalaan. Ang gusto nila, huwag arestuhin si Kibuloy. Ayaw din nilang isuko. Ayaw isuko, ayaw pa-aresto, parang totally wala. Ay hindi naman ho pwede yun kasi nga merong court order. At dun po sa nangyari, matindi na naman pong panlalait, pambabastos nila sa uniforme ng pulis at kapulisan. Pinagsabihan pa nga ni Nori Cardona, okay, yung isa sa mga opisyalis ng Kibuloy, na meron daw bangag na general doon sa kanilang compound. Eh kaharap niya, nandoon ilang metro lang ang pag-ita niya between Director General or General Nicanor Torre III na Regional Director ng Davao Region. Okay? Tapos sinasabi niya mayroong bangag na general at nanawagan siya sa mga militar at pulis, tulungan daw sila. Wala naman dumating. So, yan po yung nakapagtataka na kung saan sila humuhugot ng ganong klaseng mga lingwahe, pambabastos sa ating mga otoridad, walang respeto sa ating mga batas nitong kampo ni Kibuloy. Yan po yung aking opinion. Sa tingin ko, hindi nila nire-respeto ang ating kapulisan. Kaya kayo na mga nanonood, nakikinig, paki-like lang po nito itong video ito. Huwag nating payagan at huwag kayong maniwala sa paninirang ginagawa at magpapatuloy pa nitong kampo ni Kibuloy para siraan ang gobyerno. Dahil ayaw na ayaw nila na sumailalim sa warrant of arrest. Ayaw nilang isuko si Kibuloy kahit na mayroong kasong qualified human trafficking at sexual harassment na buhay sa dating Davao RTC, ngayon rin nasa Quezon City RTC at Pasig Regional Trial Court RTC. So yun po yung totoo. Although malungkot dahil tumagal ng ilang oras, hindi pa rin nahuhuli ni General Torre at ng kanyang kasamahan, ang Davao Police, ito si Kibuloy. Pero pinasok nila yung compound, wala pa rin. Pero hindi ho titigil, tandaan yan. Walang karapatan tumigil ang pulis dahil lang sa paninira ng kampo ni Kibuloy. Walang karapatan tumigil ang pulis kahit paanong sabihin, kahit kabaliktaran na sinasabi ng mga taga-suporta ni Kibuloy na paulit-ulit nilang sinasabing wala daw respeto sa kanila ang pulis, wala daw respeto ang pulis sa kanilang compound. Hindi po yung totoo. Inuulit ko doon sa aking live na ginawa. Ang warrant of arrest, kahit na sa pribadong sektor o pribadong property o government property, talagang pwedeng pumasok ang pulis dyan. Hindi pwedeng hindi papasok sa bahay, sa building, compound ang pulis kapag mayroong hinahanap sa bisa ng warrant of arrest. Hindi totoo yung taga-suporta ni Kibuloy na kailang hindi pwede ang pulis sa private property. Maling-mali po yun.
Totoo, kanila yung compound. Pero merong hinahanap at may warrant of arrest, kaya dapat ipatupad. Hindi pwedeng yung pulis nasa gate lang ng compound. Hindi pwedeng ang pulis nasa labas ng compound para mag-issue ng warrant o ipatupad ng warrant. Hindi. Pag hindi sumuko ang isang akusado na may warrant of arrest, may karapatan at obligasyon ng PNP at mga otoridad pasukin ang kahit anong property, building, bahay, compound, kahit pribadong sektor. Kasi mayroong court order. Okay? Malinaw po yan. Kaya yung po mga batikos na ginagawa na at magpapatuloy pa, pamimersonal sa ating gobyerno, pinagre-resign na niya si Pangulong Marcos, nagbanta sila ng mga people power, yan po yung kanilang gagamitin. Ang pili nila, argabyado sila. Pero ako'y naniniwala bilang mamamahayag, bilang Pilipino at bagay na rin. Wala silang mare-recruit, wala silang malilinlang na matitinong Pilipino na samahan sa kanilang panawagan at aksyon ng people power o pagpapabagsak sa gobyerno. Dahil ang kanilang argumento ay yung warrant of arrest at kaso. Walang kinalaman dyan ng pribadong mamamayan. Walang kinalaman dyan ng ibang sektor. Dahil hindi yan national issue. Personal na issue ang warrant of arrest at kasong kanyang kinakaharap na sexual harassment, qualified human trafficking. Kaya hindi pwedeng samahan, hindi dapat samahan ang kanilang panawagan at ginagawa na pagpapabagsak sa gobyerno. Yan po yung aking analysis at opinion dyan. Yung personal ang problema, huwag idamay ang matitinong Pilipino. At kayo naman, na mga Pilipino, mga followers, subscriber, viewers sa buong mundo, maniwala kayo. Huwag sumama sa maling galaw. Huwag sumama na hindi naaayon sa batas ang galawan. Huwag sumama lalo na sa mga personal interest at walang respeto sa mga otoridad, sa Pangulo at sa ating batas. Sila yun. Di ba? Kaya yan po yung ating paalala. Any comment, reaksyon sa mga bagay na nangyari, malaya po kayo. Basta paki-like lang po ng ating mga video pinag-uusapan dito sa Mike Abby Opinions at maging doon sa isang channel natin. Nakakaawa ang mga pulis. Although trabaho nila yon, masyado silang nababastos, masyadong nayuyurakan ang kanilang uniforme at pagkatao dahil lang sa katigasan ng ulo at paniniwala ng kampo ni Kibuloy na wala silang kasalanan. Pero hindi naman kasalanan at hindi naman pulis ang makapagbibigay ng hustisya dahil ang kaso nasa korte. Ang tamang paraan, ulitin ko, harapin ang kaso. Doon magpakagaling sa korte ang kanilang depensa sa sinasabing wala silang kinalaman dahil wala namang magagawa ang Executive Department, ang kapulisan sa problema ni Kibuloy. Kung hindi ipatupad lang ang warrant of arrest, ang korte ang lilitis, ang korte ang tamang venue para sa paghahanap ng hustisya sa complainant at saka po akusado. Rule of law, due process. Hindi nila sundin yun, ayaw nila sundin yun, kaya galit na galit sila dahil sa kanilang maling paniniwala. Pakilike lang po.